Pwede mong Oo. turuan yung pinapadalan mo. Halimbawa, anak mo yung pinapadalan mo, 20 years old above na. Ito ibenta mo sa Lazada. Hindi mo na siya bibigyan ng pera, tuturuan mo kumita. No? Kasi matututo na siya maghanap buhay, makikita pa niya na, uy, pwede palang kumita sa ganitong side hustle. Dumalo sa aming gaganaping Business Summit, OFW Collaboration Webinar, this coming December 3rd, 2023, Sunday at 3 p.m. Saipan time. Message us for more information. Pag pinasok nila yung negosyo sa atin, negosyo summit, yun nga yung ating title Business Summit. Talagang wala pong dayaan dito. Pinakikita natin lahat ang pwede nilang pagkakita. Alam mo, malaking ginhawa yun sa OFW kasi doon na nila kukunin yung expenses. Hindi na siya magpapadala buwan-buwan. Avidson. Yan ang ating promotion. Yung pong promotion po namin sa inyo, kasi I understand talaga yung feeling ng ating mga OFW. Dahil OFW din po ako, overseas Filipino worker, ganun din ang asawa ko. Kasama ko dito sa Saipan. Alam ko yung predicament, so mga damdamin ng mga OFW. Lalo na dito sa Saipan, Jade, ay mayroong mga na touchback. Ang tawag ay touchback, kung saan marami ng Pilipino na umuwi dahil kailangan nilang umuwi dahil yung application ng CW1 ay doon ang approval sa Pilipinas, sa US Embassy sa Manila. Kaya maraming mga kababayan tayo na napauwi. At they're waiting for, hopefully, na ma-approve syempre ang kanilang mga CW1 visa. Napakatagal na nila sa Saipan na nagtatrabaho pero they have to go home kasi dahil doon sa changes sa government, wala ka namang magagawa noon, Jade. Kaya nga tayo, kung makakapag-establish kayo ng negosyo kahit sa Saipan pa or nasa Guam kayo, matututunan mo yung pag-uumpisa ng negosyo. Maire-registered mo yung negosyo mo kahit na ikaw ay OFW. May mga ways po tayo para magawa po natin yan. Kagaya ko po, nag-engage ako sa business dito sa OFW po ako sa pasimula pati ang asawa ko. Pero for 15 years, nakapag-engage po ako sa negosyo. Na-registered po natin. Pwede po tayo mag-rehistro, makipag-engage sa business kahit po tayo OFW. There's a lot of ways to do that. Pero dapat maintindihan muna natin, paano ba tayo mag-uumpisa ng negosyo? Madali ngang mag-register ng business license. Kasi ang business license, nakita nyo nga, $100 lang naman po siya. Mai-issuean ka na ng business permit. Pero dapat nating maintindihan, kahit ganun kadali ang process, ang mahirap doon yung paano natin uumpisan ang business. Opo, pwede po kahit residential ng Guam. Pwede po yan. May mga ways po. Ako nga po, nandito ako sa Saipan. Ako po ang nagtayo ng business at may business license po ako sa Guam. Ayan, si Ate Marlon. Siya ang nasa Guam. Siya ang aking katiwala dyan. Overall na sa operation ay siya ang aking kasama. Pero nakapag-engage ako ng business sa Guam kahit nandito lang ako sa Saipan, OFW. Paano nangyari yon? May mga ways po para magawa po yan. Legal ways. Siguro sa susunod na pagkakataon natin yan i-discuss kung kayo po ay magtutuloy-tuloy sa amin, sa ating mga webinars. Pero itong pagkakataon na ito, kaya ko kayo pinapatawag din sa ating mga overseas Filipino workers. Pag natutunan nyo po kasi ang business, marami po kayong magagawa na. Pati ang pamilya po ninyo, pwede nyo makuha sa Pilipinas o kaya naman sa Pilipinas kayo mag-i-start muna ng business. Sila po ay matututunan nila yung business sa Pilipinas para pagka po nagka-problema kayo sa inyong mga visa, hindi na i-renew ang inyong contract, meron kayong negosyong naumpisa na sa Pilipinas na ipagpapatuloy nyo na lamang po. Actually, pagka talagang lumaki ang negosyo ninyo sa ating mga kababayan, Jade, ay
kahit hindi na kayo bumalik sa abroad. Kung babalik man kayo sa abroad, negosyante na kayo. At ang business po, habang tumatagal po yan, ay papalaki ng papalaki. Basta tama po ang ginagawa sa negosyo. I'm in the business po for siguro 23 years na, Jade. Nasa negosyo. Siguro, yung taon na yon, masasabi ko meron na akong ma-share sa inyo. No? Na mga pamamaraan na ginawa namin sa pagnenegosyo na pwede ninyo rin pong subukan. Parang yung sinasabi ko nga, tuturuan mo na lang ang anak mo kung 20 years old pataas na pwede naman palang kumita sa Lazada, sa Shopee. Papakita namin sa inyo paano ang digital marketing ay ginagamit na ng mga dambuhalang mga negosyante para kumita. At hindi na po mahirap. Bakit? Nasa bahay ka lang. Nasa bahay lang ang asawa mo, hindi na siya kailangan lumabas dahil hawak niya. Alaga niya yung mga anak niya. Kagaya ni Jade, yung anak niya, may isang anak po siya. Pero sa bahay po siya nagtatrabaho sa akin. Work from home ang tawag. Paano nagagawa yon? Through the digital marketing. Ano ba mga digital marketing na ginagamit na po sa negosyo? Tingnan natin, ang Digital 2023, the Philippines, ang source po nito ay datareportal.com. The Philippines total population was 116.5 million in January 2023. Yan ang total population ng Pilipinas. Ng ating, kasama na tayo siguro dyan kahit nasa abroad tayo, Internet use in the Philippines in 2023. From that population of 116, ang gumagamit po ng internet, there were 85.16 million internet users in the Philippines at the start of 2023. Ito, medyo bago-bago po ito kasi hindi pa naman nagtatapos ng 2023. 85 million po ang gumagamit ng internet. Imagine mo, 116 yung population. 73.1% ang gumagamit ng internet. The Philippines was home to 84.45 million social media users in January 2023, equating to 72.5% of the total population. Napakadami niyan, Jade. Dati hindi naman gumagamit ng internet ang karamihan. Bakit? Kasi mabagal ang internet connection. Medyo pa noon. Tapos wala pang Facebook noon, walang Instagram, walang mga social media. Inabutan mo pa ba yung Friendster? Yan ang mga nauna pa MySpace. MySpace. Pero ngayon, as of 2023, over the past 12 months, the world's digital behaviors have shown some of the most profound changes we've seen in years. Even compared with the pandemic years. Ayan, lalo na nung pandemic, lalo nang ang dami ng gumamit ng digital na marketing at ang internet, marami na po kasing mga subscribers, maraming mga followers, maraming talagang viewers ang internet everyday. Ang Facebook, yan, from the total population ng Pilipinas na 116 million, ang Facebook users in the Philippines in 2023, data published in Meta's advertising resources indicates that Facebook had 80.30 million users. Imagine mo, Jade. Ang Facebook pa lang, pinakamaraming user. 80 million. Out of 116 million. Napakarami niyan. Ang YouTube naman, ang gumagamit ng YouTube, nasa 57.70 million. Napakarami rin, pero mas marami pa rin ang Facebook, Ang TikTok naman, published by ByteDance, advertising resources indicate that TikTok had 43.43 million users age 18 and above in the Philippines in early 2023. Yan, mga mahihilig mag-TikTok naman. 43 million pala yun. Napakarami niyan, Jade. Instagram. Isa rin yan sa mga ginagamit po kahit dito sa Micronesia Islands. 17.55 million users in the Philippines in early 2023. Yang apat na yan, masasabi nating mga digital marketing,
Yan ang mga social media platform kung tawagin. 4 po yan ng mga malalakas. Ano mga kasunod yan? Meron pang mga kasunod yan eh. Ang Facebook Messenger, so iba ito sa Facebook, ano? Iisa naman ang may-ari. Yes, pero meron pong gumagamit ng Facebook Messenger, no? Ayon sa data na published in Meta's advertising resources, ang Facebook Messenger reached 52 million users. Ang dami rin pala ng gumagamit ng Messenger. Kasi iba yung Facebook, di ba? Pag nagbabrowse ka sa Facebook, Yes po. ginagamit mo mismo yung website ni Facebook. Meron namang Messenger, yung mga nagme-messages, gumagamit ng message using the Messenger, 52 million din pala yun. Jade, di ba may mga pumapasok na mga ads, di ba? Makikita mo, biglang papasok doon sa Facebook Messenger mo. Yun ang mga ads ng mga negosyante. Ang LinkedIn naman ay 13 million members in the Philippines in early 2023. And Twitter, ang dami rin pala ng Twitter. 43.43 million users ages 18 and above in the Philippines in early 2023. Bakit namin sa inyo pinapakita ito? Yung mga ulat na ito. Kagaya niyan sa Pilipinas, ay ang leading countries based on Facebook audience as of January 2023, nasa 80.3 million na mga Pilipino, no, ang gumagamit. Siya po ay pang-anim sa mga bansa. Diyan sa pinakikita nyo, no? Pang-anim siya. Ang United States, 175 million. Kasama na siguro dyan ang territories kagaya natin. So imagine niyo ganyang karami ang gumagamit ng Facebook. Next, papasok naman tayo kay Shopee and Lazada. No? Pagkatapos naming ipakita sa inyo yung ulat o data, yan po ay data na hindi naman po nagsisinungaling. No? Papakita naman namin sa inyo ang mga platform naman na ginagamit naman ng e-commerce, kung saan nagbebenta naman ng mga products. Although, mayroong mga nagbebenta sa TikTok, may nagbebenta sa Facebook, nagagamit po lahat yan as marketing tool. Ang Shopee and Lazada, ang Shopee po, nung nilaunch po siya ng 2015, ang headquarters po niya ay sa Singapore, ang kanyang number of active users ay 90 million. Whereas si Lazada ay 160 million. Tingnan niyo yung in comparison, bakit mas marami si Lazada? Kasi si Lazada nag-start siya ng 2012. Si Shopee naman ay 2015. 3 years after pumasok si Shopee nang i-introduce si Lazada. So nauna si Lazada. Kaya mas marami siyang subscriber or active users. Pero doon sa traffic, pag sinabi pong traffic, yung mga gumagamit, nung website ni Shopee, nasa 71 million. Ang dami naman palang gumagamit. Pagdating po sa paggamit sa traffic ng website, monthly website visit, mas marami naman si Shopee kasi si Lazada 36.55 billion lang. Di ba makikita nyo ang comparison, Tapos, ang most popular B2C e-commerce sites in the Philippines, silang dalawa. Sila naglalaban. As of the second quarter of 2022, Shopee was the most popular B2C e-commerce site in the Philippines with around 72 million monthly web visitors. Coming in second was Lazada with about 37 million monthly visitors. Imagine 72 million. Ang population ng Pilipinas ay 116. Naku, pumapatak. 71.94% to be exact. Ang Lazada ay 36.55%. Pero hindi natin masasabi ngayon kung magkalayo pa rin yan. Pero yan dalawang yan ang neck and neck ang laban pagdating sa mga visitors. Kaya, imagine mo, bakit ang mga negosyante ay pumupasok sa Lazada na andyan din po sa Shopee? Bakit? Kasi andyan ang monthly visitors ng halos 70% ng population ng Pilipinas
naglalasada, nagsha-Shopee. Bakit? Ang isang dahilan nun, mabilis ang delivery. Pag umorder ka, di-deliver na sa'yo. May cash on delivery sila. Lazada and Shopee is popular because of their COD o cash on delivery. Lazada also has an in-house logistics system. So you might have fewer shipping options. Meanwhile, Shopee lets their sellers choose their preferred logistic partners, providing you with cheaper delivery options but with a slightly longer delivery duration. So, ibig sabihin, through Lazada and Shopee, mabilis din po ang delivery. No? Kaya, marami talagang negosyante gumagamit. Dahil mabilis ang transaction, ibig sabihin, pera agad, Jay. Pera agad. Bakit? Online lang. Bibisita yung customer, imaginein mo, 70 million ang bibisita sa Shopee. Makikita ngayon yung post mo. No, na item mo sa Shopee. Item mo rin sa Lazada. Di 35 million naman sa Lazada. Oh. Ang possibility, mabibili ang mga paninda mo. At iyon na ngayon ang kalakaran, Jade. Meron kang online store na hindi mo binabayaran ng monthly, kagaya ko na nagbabayad dito sa Saipan. Meron akong physical store, nagbabayad ako $5,000 doon sa Garapan. Isang buwan yon, Jade. Bukod pa yung CUC, ang CUC 3,000. Tumataging-taging. Pag may online store ka, 24 hours ang open niya, hindi ka nagbabayad monthly. Magbabayad ka lang kay Lazada saka kay Shopee pag nabenta yung produkto mo. Tama? Kaya maraming na nagnenegosyo, meron silang account sa Shopee at sa Lazada. Kaya namin to dinidiscuss sa inyo, mga kababayan nating OFW. Kasi tuturuan natin ng ating mga anak, ang ating mga kamag-anak, kung ang asawa ninyo ay nasa Pilipinas, yung inyong better half, nasa Pilipinas, eto mag-Lazada ka, eto mag-Shopee ka. Bakit? Diyan bumibisita na ang mga Pilipino, 70%. At mabilis ang bentahan dyan, mabilis ang pera. Ganun yan, Jade. O, ano na lang ang problema natin, Jade? Ano problema na lang natin? Produkto. Produkto. Saan tayo kukuha ng produkto? Tignan nyo na. Tignan nyo po ang mga product namin. Ipe-present ni Jade. Sige, Jade, i-present mo nga yung mga products na pwede nating ibenta. Ipabenta natin sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Pagka nakipag-collaborate ang mga nasa Micronesia team, ano? Okay, check tayo. Tsaga-tsaga lang po kayo, ha? Marami po kasi itong produkto na to. Kaya namin pinakita lahat po yun, ano? Na lahat po ng mga marketing website na ginagamit po, yung mga TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, yung pong Shopee and Lazada sa Pilipinas. Dahil yan po ang talagang engagement na po ng mga users ng ating mga consumers sa Pilipinas at ang mga sellers, ang mga negosyante. Kailangan na lamang po natin products. Maganda ba yung products ni Abenson? Let's see. Tignan po natin. Mura ba, Jade? Quality ba? Ito po yung aming mga social media accounts na pwede nyo po kaming direct message. Facebook, Abenson B2B. Instagram, yun din. YouTube, Abenson B2B. Sa TikTok, yun din po, Abenson B2B.